Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga nitong sasakyan, pag iniliko mo itong manibela niya medyo matigas at nang iniroad test ko pa ito, nakaramdam ako na parang may sumasabit dito sa manibela niya pag nililiko at bukod doon meron siyang ingay pag nalulubak na mararamdaman mo nga dito sa manibela niya. At ito na mga boss, malinis na nga itong steering rack housing niya kaya nilalagyan ko na yan ng grasa dito sa loob. Alam niyo mga boss, isa lang ang napapansin ko pag nagkakalas ako ng steering rack assembly. Kakaunti lang yung grasa na nakalagay dito sa loob niya. Kaya ang nangyayari, ilang taon lang makakaramdam ka na ng lagutok dito sa manibela mo pag iniliko mo. O kaya naman pag nalubak ka, ramdam mo agad yung lagutok. Kaya pag gumagawa ako niyan, dinadamihan ko yung grasa. Hindi naman makakasama yun. Unang-una, hindi naman to fluid type. Pero wag naman yung sobrang dami ng grasa. Makaka-apekto rin yun. Dapat itong steering rack niya, ayan yung nilalagyan ko ng grasa. Siyempre naman, maluwag pa rin siyang makakagalaw dito sa loob ng steering housing. Ayan nakikita nyo naman kung paano ko nagpapahid ng grasa dito sa steering rack niya. O diba? Kita nyo, ganyan lang. Wag naman yung sobrang kapal ng grasa. Na pati itong loob ng steering rack, pupunuin nyo ng grasa. Hindi maganda yun. Gaya nito, napahiran ko na ng grasa itong steering rack niya. O, ipasok mo yan dito sa loob ng steering housing mo. Tsaka mo ngayon, ilaro-laro yan. Ayan kung todo yung ginagawa ko. Para yung grasa na nilagay mo dito sa steering rack mo, pupunta dun sa loob. O, tsaka mo ngayon pahiran ulit ito ng grasa, itong steering rack mo. Pag okay na, pwede mo na ngayon ipasok yan dito sa loob ng steering housing niya. Siya nga pala, yung steering bushing nito, check up ko yan, wala naman siyang problema. Bushing, alog-alog sa bushing. Andiyan sa harapan ko yung may-ari nitong sasakyan at ipinakita ko nga sa kanya na wala namang kalog dito sa bushing, wala naman diyang problema. Kasi sinisingil siya ng additional 7,000 para palitan daw itong bushing dito sa steering rack assembly niya. Kasi dyan daw nanggagaling yung ingay pag nalulubak siya. Balik muna ako dito sa pinion gear mga boss. Pag inilagay niyo yan, pahiran niyo ng grasa. Tapos gamit ka ng rubber hammer, paluin mo yan para lumapat ng maayos itong pinion dito sa housing niya. Tsaka mo ngayon pihit-pihitin itong pinion niya para sigurado ka na lumapat nga yan dito sa steering rack. At nakita nyo naman, di ba, gumalaw na itong steering rack niya. Pwede mo na ngayon ilagay itong lock ring niya. Siguraduhin mo lang na nailapat mo yan ng maayos. Balik tayo sa kwento ni customer. Kaya nga hindi niya na pinutuloy yung trabaho para ipagawa pa itong steering rack assembly dahil nga sa diyan pala nanggagaling sa bushing ng steering rack assembly yung ingay. Bakit hindi nilang ibinaba ng buo yung steering rack assembly para makaminos gastos sa labor? Total, pinalitan naman ito ng rack and tsaka tie rod. Connected naman yun sa steering rack assembly. O diba, magdodoble gastos pa. Isa pa sa ipinagtataka ko, bakit kailangan palitan yung mga pang-ilalim gaya ng shock absorber na hindi naman sira? Alam mo naman palang nandyan yung problema. Sa bagay, babae nga naman yung customer. Balik na ako sa trabaho mga boss. Ilagay ko na itong rack guide niya. Pag matigas siyang idiin mga boss, dahil nga sa may grasa yan or o-ring, alalay lang sa pagpalo para lumapat siya dito sa steering rack. At para sigurado kang lapat na, medyo pihitin mo. Pag okay naman, pwede mo na ngayon ilagay itong spring niya. Ayan Tapos, isunod mo naman sa ilagay itong rack guide adjusting screw. Pahiran mo pa rin yan ng grasa. Tsaka mo ngayon ilagay siya dito sa housing. Take note mga boss, itong rack guide adjusting screw niya, nilagyan ko ng tandayan para maibalik ko siya sa dati niyang adjustment. Kaya dapat pag niluwagan mo itong lock nut niya dito sa adjusting screw, ayan mga boss, yung hinihigpitan ko ng yabi tubo, ayan yung lock nut niya. Iangat ko yan mga boss. Binilang ko kasi itong thread ng rack guide screw bago ko yan niluwagan na dapat pag hinigpitan mo naman yan, ganun din ang bilang niya. At dahil sa tama naman yung pagkakalagay ko ng tanda, pihitin ko na itong pinion niya mga boss para malaman ko naman dyan kung okay yung pagkakalapat nitong pinion gear dito sa steering rack. Dapat pag pinihit mo itong pinion, halos wala kang mararamdaman. Ibig sabihin, maganda yung lapat niya dito sa steering rack. Ayan mga boss, ipinapakita ko kay customer na walang kalog dito sa steering bushing niya. Gaya nung sinasabi nung pinagpagawaan niya dito sa mga pangilalim niya na may diferensya daw ito sa steering bushing. Kaya may mga time nakakarinig pa rin siya ng lagutok. Pero kung makikita nyo, wala naman siyang problema dito sa steering bushing. Ilagay ko na nga itong oil seal niya. Pag natitigasan kayo idiin mga boss, pwede nyo paluin yan pero dahan-dahan lang para hindi ma-damage itong oil seal niya. Pag lumapat na ng maayos yan, pwede mo na ngayon ilagay yung cover niya. Ayan. Tapos isunod ko na sa ilagay itong bagong tie rod at rack end. Ayan mga boss, bagong palit lang yan.
Hindi ko na pinaghiwalay itong tie rod at rack end para yung alignment niya hindi na magbago. Tapos higpitan nyo yan gamit itong yabi tubo. Siguraduhin nyo lang na sa paghigpit na gagawin nyo dito sa rack end, dapat sureball yan mga boss. Dahil nga sa moving parts yan, hinahawakan yan mismo yung mga gulong mo. Na pag maluwag yan, ramdam mo dito sa manibela, magkakaroon ka ngayon ng problema. Inasabi ko to sa inyo mga boss dahil nga sa gusto ko pag nag-DIY kayo, maintindihan nyo maigi. Utos kasi ng Diyos yan, dapat pag nagturo ka totoo. Hindi yung ginagawa mo yung isang bagay para kumita ka lang or pagkakitaan mo lang yung tao. Masama yun. Sabi nga ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Kasi unang-una, alam mo na yung sira niya nandyan pala sa bushing. Tapos pinaikot-ikot mo pa yung customer o di nagkasala ka lang. Lahat naman tayo nagkakasala. Pero iba yung sinasadya mo. At may mga ganun naman talagang mga tao na dahil sa maimpluwensya tapos mayaman pa, hindi sila nakukulong. Na hanggang sa tumanda sila at kamatayan na lang nila yung kasalanan na ginawa nila, hindi nila napagbayaran. Ayun na ngayon yung pinaka nakakatakot na darating sa buhay nating mga tao, yung pagharap natin sa Diyos. Dahil sabi niya, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Bakit ba ako napunta dyan? Balik na nga ako sa trabaho. Alam nyo mga boss, kung mapapansin nyo, binagalang ko itong paggawa ko ng video. Kasi nga may nag-request na yung paggawa ko daw ng video hanggat maaari, wag naman sobra sa fast forward para makita nila kung paano ko binubuo itong mga ginagawa ko. Gaya nito, nahigpitan ko na yung rack end niya. May flat washer yan mga boss, nakita nyo yung sinisil ko. Tutupiin nyo yun yung pinaka-flat washer niya para itong rack end hindi siya lumuwag. Panoorin nyo yung part 1 mga boss para mas maintindihan nyo itong video. Ilagay ko na itong steering boot, tapos yung clamp na maliit mga boss, ayan yung kinapitan ko ng plies, ilagay nyo yan dito sa dulo ng steering boot. Tapos sa kabilang dulo, lagyan nyo naman yan ng cable tie. Siguraduhin nyo lang na mahigpit yung pagkakalagay nyo ng cable tie para hindi pasukan yan ng tubig. Gamitan nyo ng plier yan pag hinila nyo para siguradong mahigpit siya. Pag okay na, putulin nyo itong sobra ng cable tie, tsaka nyo ngayon baligtarin ulit para dito naman sa kabilang side, lalagyan nyo rin yan siyempre ng cable tie. At gaya ng dati, dapat maayos yung pagkakahigpit nitong cable tie, tsaka nyo ngayon putulin itong susobra. O, diba? Okay na siya? Pwede ko na ngayon yan ibalik sa dati niyang posisyon. Siyempre naman, pag ibinalik mo sa dati niyang position itong steering rack assembly mo, itapat mo ng maayos yung mga butas nitong steering rack assembly mo dun sa paglalagyan mo ng mga bolt. Ayan o, kaya madali kong na ilalagay yung mga bolt, papakapit ko agad siya dahil nakasentro yan sa thread. After mo mailagay yung dalawang bolt, dito naman sa kabilang side, iayos mo yung paglagay nitong rubber, tapos ito naman yung clamp niya, ilapat mo ng maayos, tsaka mo ngayon ilagay itong bolt na number 17. Ayan mga boss, pinapakapit ko na yan sa thread niya, tapos sa taas yung number 17 din na bolt, pinakapit ko na yun sa thread niya. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket trace sa number 17. Yan, i-final mo na yung higpit. Kailangan pa bang i-memorize yun? Siyempre, higpitan mo na ng maayos yan. Apat yung bolt na yan. O di apat din yung hihigpitan mo. Tapos, pag alanganin ka sa bolt na hihigpitan mo, i-check mo sa ulit, gaya ng ginawa ko. Pag okay naman, i-final mo na yung higpit gamit itong socket wrench na number 17. Dito naman sa baba, sa paghigpit ng bolt, gumamit na lang ako ng box wrench kasi nga, yung impact wrench ko hindi kakasya. Tapos, i-connect mo na itong steering shaft mo dito sa pinion gear niya. Kung medyo masikip, pwede mo naman paluin yan dahan-dahan lang. At pag tumapat na yung butas ng steering shaft dito sa guide ng pinion, ilagay mo na nga itong bolt na number 12. Ipakapit mo na yun sa thread niya, tapos gamit ka na ngayon ng box wrench na number 12 para ma-final mo na yung higpit. Ganun. Take note mga ka-DIY, dapat nakadiretso yung manibela nyo pag inilagay nyo itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos ilagay nyo na rin yung nut niya na number 17, tsaka nyo ngayon higpitan gamit itong socket wrench na number 17. Syempre naman, pag mahigpit na yan, yung pin ng tie rod, dapat huwag nyo kalimutang ilagay. Tsaka nyo ngayon baluktutin para hindi siya mabunot. At kung wala na kayong nakalimutang higpitan dyan sa side na yan, o lipat naman kayo dito sa kabilang side. Syempre naman mga boss, pag nailagay nyo itong tie rod, pati itong nut niya, dapat mapapansin nyo itong gulong nyo, pag inilagay nyo, nakadiretso siya. Hindi pwede nakalikuyan, tapos yung manibela nyo nakadiretso. Nako, pwedeng masira yung clock spring. Kaya ako naman yan nasasabi mga boss, dahil ako mismo nagkamali na rin minsan. 90s ata yun nang hinugot ko basta-basta yung steering rack assembly. Fluid type pa naman yung mga type na mga power steering noon. Bibihira pa yung EPS dito sa Pilipinas.
Pero may sinerbisan na rin ako sa New York na naka-EPS na rin yung sasakyan niya. At dahil sa naikabit na yung dalawang gulong mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yung mga nut niyan. Siya nga pala mga boss, New York Cubao yung sinasabi ko baka mamaya sabihin nyo New York sa United States Dito nga pala sa steering shop sa ibabaw ng makina nyo, kung mapapansin nyo, inilagay ko na yung bolt na number 12 dyan. Tapos hinigpitan ko siya gamit yung box wrench na number 12. Dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko ng dalawang bolt na number 12 dito sa steering shop niya, sa baba at sa taas, punta na ngayon ako dito sa driver side para pa-start ko na itong makina ni customer at matesting ko na itong manibela niya. Pipihitin ko yan syempre. Pa-start ko na itong makina. Tapos pihitin ko ngayon itong manibela pakaliwa. Pag sumagad na yan, pihitin ko naman pakanan, isasagad ko rin. Kailangan kasi bago nyo itakbo itong sasakyan, na-check nyo itong manibela nyo na smooth siya pag pinihit. At kung okay naman, salamat sa Diyos. Tayo muna natin. Kaya lang dahil sa naglabas ito ng fault code dito sa scanner ko, at syempre alam yun ni customer, kailangan may pakita ko sa kanya na clear na itong sasakyan, wala na siyang fault code. Actually yung fault code na lumabas sa EPS niya, over the backhoe ba? Hindi, motor overload. Pasensya na kayo mga boss, nasabi ko naman sa part 1 na binura ko na yung video dahil nga sa 2 buwan na mahigit yung lumipas mula nung chinek up ko itong sasakyan ni customer, mapupuno naman itong cellphone ko, hindi naman ako big time kaya binura ko na yon. Pero kung may mga gadget kayo dyan na hindi nyo na ginagamit na pwede kong paglagyan ng mga video, ibigay nyo na lang sa akin para hindi masayang kaysa naman itapon nyo. Pwede nyo ipalala mo, ako na magbayad. Ito na mga boss, sa quick test ko na inilagay, hindi ko na inilagay sa selection para kahit papano ma-check pa yung ibang problema dito sa makina ni customer. Para kung may lumabas na ibang fault code, maano na agad, ma-check na agad. Dati sa report, ayun na, okay na lahat. Ayun na yung report, okay na, wala na sa wala nang problema. At dahil sa okay na ito mga boss, wala na yung fault code niya, nagkusa nang nag-delete, natakot na siguro. Kaya switch off ko na itong ignition, tapos hugutin ko na itong socket wire ng scanner ko, tsaka ako ngayon pa-start na itong makina. At syempre naman mga boss, para mapatunayan mo na maayos na yung pagkakagawa mo na wala na nga yung problema, kailangan mong i-road test yan. Tapos kausapin mo yung sarili mo, sabi mo sa kanya na wala na ba yung problema. Tapos sagutin mo na rin para hindi ka halata. Ano? Lumambot? Tsaka nawala yung Nawala yung yung langit-ngit niya. wala nang grasa ma'am Medyo sinuwerte ka lang. Ma'am, kaliwa tayo dyan. Papakinggan ko lang yung pangilalim mo. Dito ako nag-road test pag pinakikinggan ko yung mga pangilalim. Ano to humps word. Okay, puro humps yan Okay. Nagsilo ka, pwede baba yung pag nagsisilo ka. Uy. Bago ba yung shock sa kaliwa? Lahat sir, bago yan sir. Tsaka swabe yung pihit mo ng manibela ngayon, di ba? Oo sir. Kaya subukan ko na yan Sabi ko, swabe Yan di ba? Yung parang bang wala kang maramdaman na sasabit, di ba? Hindi ito kanina, parang may sumasabit Ayun pala, yung isang bulitas mo lumis, tigil tayo dito. May kasunod ba tayo? May kasunod? Wala. Tabi ka lang ma'am sa check ko lang itong handbrake mo. Preno. May isa pa kasing problema si customer, itong handbrake niya mga boss, napakatigas niyang hilahin. Ayan Kaya dito pa lang sa daan, chinecheck ko na yan para alam ko na kung ano yung gagawin ko. At sinabi ko nga dito kay customer na okay naman yung pagkakagawa dito sa preno niya. Kaya lang may mga tao talaga na ang hilig mag-adjust ng kable dito sa may handbrake tapos sobra-sobra kong mag-adjust. Sa akin kasi mga boss, ginagalaw ko lang ang handbrake cable or ibig kong sabihin nag-a-adjust lang ako dyan kung kailangan. Kasi pag nag-adjust ka naman ng preno mo sa likuran, damay naman na pati yung handbrake mo, lalakas na rin yan. Kaya kung makukuha naman sa pag-adjust ng preno sa likuran at gaganda yung handbrake mo, okay na, wag mo nang galawin dito sa kable. At dahil sa solve na yung problema ni customer, dito naman tayo sa pangalawang problema niya. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video, kaya pakiabangan sa part 3.
Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.